Masarap magmahal. Pero alam mo kung ano yung mas masarap? Ito yung pinili ka ng taong pinili ng puso mo. Kaya kapag nahanap mo na siya, huwag mo nang pakakawalan. Dahil minsan lang darating sa buhay mo ang tunay na magbibigay ngiti sa bawat araw mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Gabi na naman. Ang sarap talaga mahiga dito sa kama ni Francis. Ang bango kasi. Yung parang kapag humiga ka diretso tulog talaga. Kaya naman, eto, nakahiga lang ako habang naglilinis pa sa kusina si Francis. Pero alam nyo, wala namang kakaiba kay Francis. Pink lang talaga yung mga gamit niya. Hindi naman siya malambot kumilos. Tapos medyo maangas maglakad at malinis ang mga gamit niya. At ang isa ko pang napansin, medyo parang mukhang tomboy si Francis. Kasi naman, napakaputi niya. Parang hindi nasisikatan ng araw. Basta, gwapo siya na mukhang tomboy. Yun lang naman ang tingin ko. Sa kinalakihan ko kasing lugar, halos lahat kakulay ko. Siguro mayaman si Francis. At saka yung mama niya, napakaganda. Kaya siguro maganda din ang mukha ni Francis. Hindi naman ako naiinggit. Napansin ko lang naman yun. Kasi nga bago sa paningin ko. At kapag ngumingiti si Francis, naku, parang napaka-inosente ng mga ngiti niya. Tapos, nagiging singkit yung mga mata niya. Yung tipong mapapangiti ka na lang din talaga kapag ngumiti siya. Ay nako, bakit ko ba naiisip ang mga bagay na to? Kaya naman, nang pumasok na dito sa silid si Francis, naabutan niya ako nakahiga sa kama niya. Ay, sorry Francis. Ang sarap kasi mahiga dito sa kama mo. Okay lang Eddie. Pero bakit naka-brief ka lang? Ang init kasi Francis. Pasensya na. Ang sarap lang kasi talagang mahiga sa kama mo. Kaya ito, bumangon na ako at nagtungo na ako sa kama ko na amoy lumang pera. Nahiga na ako dito at si Francis, ayun, naupo sa kama niya at ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa paglipas ng ilang saglit, nahiga na din siya. Nagdasal siguro kaya ganun. Ako kasi, ibang dahilan ng pagpikit ng mga mata ko bago matulog. Dasal-sal. Francis, yung ilaw, papatayin ba natin? Okay lang Eddie. Uwi ka ni Francis. Napinatay ka agad ang ilaw. Kaya ito, nabalot ng dilim ang buong paligid. Hindi ko makita si Francis. Dapat pala, di ko na lang ipinapatay ang ilaw. Ewan ko ba? Pero, nag-e-enjoy ako na nakikita si Francis. Kaya, mula dito sa silid namin, ang tanging nagbibigay liwanag ay ang poste ng ilaw sa labas na pumapasok sa bintana patungo dito sa kama ko. Medyo
maliwanag dito sa kama ko. Naiilawan kasi ako ng ilaw sa labas. Kaya siguradong nakikita ako ni Francis. Pero bago ako matulog, alam niyo na, kailangan muna ng pampatulog. Oh, wag nang magtanong kung ano yon. Alam niyo na ang ginagawa bago matulog. Pero bago ko gawin yon, papalipasin ko muna ang sandali. Baka kasi gising pa si Francis. Ayoko naman na pinapanood ako. Maliwanag pa naman dito sa may kama ko dahil sa ilaw sa poste sa labas. At nang parang tulog na si Francis, eto, inilabas ko na si Utoy na kanina pang nagagalit. Nagsimula na din talaga kaming maglaro. Kanina pa kasi siya nag-aaya maglaro eh. At habang naglalaro kami ni Utoy, nakapikit lang ang mga mata ko. At nag-iisip ako ng mga bagay na alam nyo na. At habang nag-iisip ako ng mga kakaibang bagay, diretso lang din kami sa paglalaro ni Utoy. At nang malapit na, nagulat ako kasi naman sa kakaisip ko ng mga kakaibang bagay, biglang pumasok sa isip ko si Francis. At ayun, siya na yung nakikipaglaro kay Utoy sa isipan ko. Hanggang sa napagod na si Utoy at tuluyan ng nanlambot at nawalan ng lakas. At mula sa mapaglarong isipan ko, nagpakita si Francis na tila ba uhaw na inubos lahat ng katas mula sa bukal ng sariwang gatas. At nang buksan ko mga mata ko, napalingon ako kay Francis. Kaya lang, di ko siya makita. Madilim sa pwesto niya eh. Pero, bakit ba siya ang biglang pumasok sa isipan ko sa huling parte ng paglalaro namin ni Utoy? Kakaisip ko siguro sa kama niyang mabango. Kaya siyang biglang naisip ko. Kaya ito, pumikit na ulit ako at natulog na ako. Nakakapagod eh. Kasi naman, inubos ni Francis ang lakas ko sa imahinasyon ko. Grabe talaga yun. Pero kung mangyayari man yun sa totoong buhay, okay lang naman sa akin. Pwede ko namang subukan. Pero, parang imposible. Ay nako, makatulog na nga. Kung ano-ano kasing naiisip ko. At sa paglipas ng buong gabi, maaga pa lang nagising na ako. Sanay kasi talaga akong gumising ng maaga. Nagtitinda kasi ako ng pandesal doon sa pinanggalingan ko. Kaya ito, 4 AM pa lang gising na ako. At ito, nagpapainit na ako ng tubig at magkakape na muna ako. Kaya lang, biglang nagpakita si Aling Yoli na nakakulay itim. Natakot talaga ako. Bigla na lang kasi siyang sumulpot. Grabe, para akong aatakihin sa puso. Oh, iho, napakaaga mo naman. At bakit natulala ka bigla? Anong nangyari sa'yo? Aling Yoli. Naman kasi, bakit ba ganyan ang suot mo? Nakakatakot eh. Tapos, bigla kang lalabas galing dyan sa madilim. Iho, bagay ba sa akin? O siya, aalis muna ako. Baka hapon na ako makabalik. Ikaw na ang bahala sa kasama mo at ako'y pupunta muna sa kaibigan ko. Babang luksa kasi ng asawa niya kaya ako'y maagang pupunta. Para naman makatulong ako sa paghahanda ng pagkain.
Habang sinasabi yun ni Aling Yoli, nagtutupi naman siya ng eco bag. Hala, may naalala ako. Ang eco bag. Siguradong may laman yun pagbalik niya. Sige po, Aling Yoli. Ingat po kayo. O siya, aalis na ako, iho. Wika ni Aling Yoli na ito. Umalis na din kaagad. At ako naman, nagtimpla na ng kape ko. At nagsimula na din akong maglinis dito sa dormitoryo. Malinis naman dito pero lilinisin ko pa din. Kaya ito, linis lang ng linis. At nang medyo maliwanag na, lumabas na ako para magwalis sa bakuran. Ang dami kasing dahon na nalalaglag mula sa malaking puno. Habang pinagmamasdan ko ang punong ito, napapatanong ako sa isip ko kung gaano na ba katanda to. Naisipan ko nga na hawakan yung puno. Kaya lang, paghawak ko, para akong biglang na naginip. Bigla akong may nakita na dalawang bata na naglalaro ng alikabok. At tila ba, nasa sinaunang panahon ako kasi kakaiba ang mga suot nila tapos may hawak silang maliit na halaman. At eto, bigla akong nagising. Kaya lang nung magising ako, parang uhaw na uhaw ako at pagod na pagod ako. Tapos, nakahiga ako dito sa may ilalim ng malaking puno. Gagi. Anong nangyari? Bakit parang nanaginip ako? O baka namaligno ako? Nakakatakot. Ayoko na lumapit sa punong to. Kaya ito, bumalik na muna ako sa loob ng dormitoryo at uminom ako ng tubig. Kasi parang pagod na pagod at uhaw ako. Ano bang nangyari? Hindi na talaga ako lalapit sa puno na yun. Nakakatakot eh. At sino ang dalawang bata na yun?